As a writer, sa tingin mo ba acceptable ang paggamit ng technology such as AI and grammar checking tools sa pagsusulat? Hello, my name is Delcan Anthony, published author and radio DJ. This video is a bit controversial and probably maraming magtataas ang kilay sa video na to, but I don't care, so tara. Kasi may nag-comment sa videos ko, one of my videos, sabi niya, "Hi po, as a beginner in writing stories, I have several questions. Is it acceptable to use apps or websites that can help improve and enhance my writing, such as grammar checking tools and other resources?" Ako pagkakaintindi ko dito yung mga tools such as AIs, ganyan ha. So ano ba yung mga tools na to, like ChatGPT, Gemini, Quillbot, Grammarly? I don't know any other tools na pwedeng gamitin na makakatulong sa pagsusulat, but these are the tools na almost nandun na lahat ng kailangan mo para matulungan ka sa pagsusulat. Ako, I'm pro technology kasi, so to me, why not? Pero wait, ipapaliwanag ko kung bakit para sa akin okay ang gumamit ng mga tools na ganito. Number 1, they are called tools for a reason. Tools are made to be used. Ginawa sila para pagaanin yung buhay natin mga tao, and I don't see the reason why you shouldn't use them kung kaya mo namang gamitin. Halimbawa, sa ChatGPT, you can use GPT for research purposes para sa novel mo, para sa sinusulat mong stories. 'Di ba? To me, mas ano ka siya, mas madaling magtanong sa GPT kumpara sa Google, kasi sa GPT you can literally ask the question as is kung paano mo siya itatanong sa isang tao. 'Di ba? Pero pag ginawa mo siya sa Google, sometimes hindi mo makukuha yung sagot. So ang ginagawa ko is I ask GPT the question na gusto kong malaman yung sagot, and then kapag sinagot na niya ako, I go to Google for further information. So ang unang tanungan ko lang is si GPT-2 para ihatid lang niya ako doon sa tamang track nung research, and then to dive deeper dun sa dun sa information na kailangan ko, dun sa nire-research ko, and then I will use Google after that. 'Di ba? Hindi siya solely lamang for na si GPT na nagre-rely ng pagre-research. Kumbaga, use GPT, use ChatGPT, use AI in general responsibly. So example lang siya on how you use the tool and not let the tool take the lead. Number 2, the goal is to arrive from point A to point B. So it's either you use a car or you walk. Either way, mararating mo yung destinasyon, 'di ba? If you can use modern tools para marating mo yung destinasyon ng mas mabilis, why not? 'Di ba? There's no shame in that. Kahit marami yung magsalita against it, 'di ba? The fact remains the same. Narating mo yung destinasyon. Narating mo yung goal. I mean, it's unfair advantage siya talaga. But nothing in this life is fair. Tsaka bakit magiging foul yun? 'Di ba? You chose to ride the car, they chose to walk. You both made a choice. 'Di ba? Nothing wrong in using the tools. Choice niyo yun eh. So again, there's no shame in using tools. Number 3, there are no rules. One time I asked a friend na nag-enroll sa screenwriting workshop, kasi doon tinuruan sila ng talagang batikan na writer and director, and then tinanong ko siya, is there a proper way, yung talagang way na ginagamit ng mga manunulat na ito to write a story? Kumbaga, meron bang pattern, meron bang parang blueprint ng pagsusulat ng story? At ang sagot daw sa kanya nitong master writer is, you do you. You do you. Kung saan ka komportable gumawa ng story, kung ano yung way mo to, yun nga, reach point A to point B. Nothing else matters as long as the story ay mabuo. That's the only thing that matters. Yung ma-reach mo yung goal, yung mabuo yung story. So you do you. Dumiskarte ka kung ano mga gagamitin mo, ano mga resources ang gagamitin mo. So kung ano yung available, you use that. Kung alin yung techniques na alam mo, you use that. So again, there are no rules. Okay, how you finish the story is really up to you. 'Di ba? Kiber kung paano mo natapos yung story or kung anong ginamit mo as long as na-reach mo yung goal. Those are the reasons why, for me, it's okay to use AI, to use modern technologies and whatnots.
Pero ito ha, tatandaan mo pa rin na these are tools, you are the writer. If you use AI para tulungan ka sa pagsusulat, that's okay. If you use AI tools para ipagsulat ka, that's not okay. Kasi hindi ka lang naging tamad. It damaged the story that you are writing. Diba? Bakit? Because it makes the writing sound like a robot. Diba? Walang human emotions eh. Yun yung kulang sa AI. Wala silang emosyon. Alright? So, the way ng pagsusulat sa nila is yung voice, kasi may voice din pag nagsusulat. So, the way ng pagsusulat nila is very robotic compare sa pagsusulat ng isang tao. Hindi lang yan sa ChatGPT nangyayari. Hindi lang yan sa mga AI na ganyan nangyayari. Even for Grammarly, yung mga grammar checking, ganyan. 'Di ba? It may correct some spellings and grammars, 'di ba? Pero pag inabuso, kumbaga pindot ka lang ng pindot, ay ito correct, mali daw to, i-correct pindot lang ng pindot na ganyan, no? Magtutunog robot yung gawa mo. 'Di ba? So when using even grammar checking tools na ganyan, you also read kung tama ba yung inaayos nila kasi baka mamaya naman kakaayos nila ng bongga do sa gawa mo. Mukha na siyang robot, mukha nang sila yung gumawa ng story. So it's okay to use AI and all other technologies para sa improvement ng pagsusulat mo. Pero tandaan, ang martilyo ay tools sa pagkukumpuni. Pero pwede ko pa rin siyang ipalo sa ulo mo. Sana na-gets mo. My name is Dalcan Anthony, published author, radio DJ. Yan lang.